Bolets Beach Resort dito sa Lian, Batangas. Let's go! Pero bago yan, intro muna tayo. Ayun na nga, pag-uwi ko galing work, biglang tumawag sa akin yung kumpare ko si paring Sherwin. Tumawag sa akin na sumunod daw kami sa Bolets Beach Resort sa Lian, Batangas. At pinasundo niya nga ako sa kanyang bayaw kay Tol Alvin Armada. Shoutout kay Tol Alvin, salamat Tol sa pagsundo sa akin at sa family ko. From Caloocan to Bulacan, sinundo kami papunta sa Lian, Batangas. So ito, alanganing oras na, mga 1 AM in the morning na yan. Bumibiyahe pa rin kami papunta sa Bolets Beach Resort, no? So sa wakas, nakarating na kami sa entrance ng Bolets. Ito yung itsura ng daanan nila, medyo rough road pa kasi alam nyo naman, kapag papunta tayo sa isang beach, medyo malayo siya sa pinaka-highway. So yung pinaka-road nila rito, kumbaga hindi pa siya nako-concrete kaya medyo rough road pa siya. Then, nakarating na nga kami dyan sa pinaka-parking area nila. So halos tulog na lahat ng tao dyan dahil nga almost 2 AM na kami nakarating dyan. So pagdating namin, naggayak na agad kami ng tent kasi sa tent lang kami matutulog. Even may mga kubo, pero syempre para mas makamenos, nagdala kami ng tent. So ayan na nga yung aming tent. At sila ay kumakain pa ng bahagya dyan. At ayan ang aming tutulugang tent. So tulugan time muna. Sarado na natin yung ating zipper. Then, after ilang oras nga na nakalipas, umaga na. So, sunrise na sa beach. Tiyempo nga dito kasi low tide, umaga. Ganito naman ang itsura ng Bolets Beach Resort dito sa Lian, Batangas kapag sunrise. So, ayan, wala pang masyadong tao sa paligid dahil mga tulog pa, mga pagod. Tapos every morning, siya low tide. Pero ang kagandahan naman dyan, pwede kayong mag-hunt ng mga crabs, ng mga fish, sa mga batuhan dyan. Kaya nga, habang low tide, eto kami, ang grupo. Yung mga kids, ayan, yung anak ko, sila Beans, si Bam, hindi sila natulog. Magdamag silang nagkwentuhan. At pag sapit nga ng medyo maliwanag na, nag-ikot-ikot kami dyan, nag-hunt kami ng mga crabs dyan. Anak, may nakuha kayong crab? Ha? Na-amaze nga ako dito sa nakita ko. Check nyo to. Pag tinignan mo, akala mo corals lang, no? Pero tignan mo, talangka yan, no? Mr. Crab! Ha? Si Mr. Crab, oh. Mr. Crab, pumasok na sa loob si Mr. Crab. Ito yung parang poisonous crab yata yung ganitong klase. FYI lang mga lods, check nyo to. Ay. Takot to. Poisonous crab to eh. Parang ito yung napanood ko sa mga balita na kinain ng magkapatid. Tapos na poison sila. May mata ni May seashell kami nakita, oh. May mata siya, yun yung mata, oh. Uy. Yung mata, oh. Lumabas siya eh. Tapos akala ko atakihin niya yung kamay ko eh. Lumabas yung seashell. Ayun, oh. kamay niya lang yan, di. Ayun ang bumubugaw. Ayun, nakasilip yung mata niya, oh. Ayun, kita niyo yung mata niya. Ito. May nakita na naman siya. Buhay din. Seashell. Meron dito na, oh. Yung malaking
sea cucumber. Ito. Ang laki ng sea cucumber. Ew! Yan! Laki! Ang laki oh. Putik, grabe. Malaki pa sa ano. Eh. Sunrise no. What is this? Oh, some Hey, what's up? Baka Bambam yan at Vince yan. Anong ginagawa nyo dyan? May fish. isda silang na ano. Mapper fish. Ay, hindi. Ano ba yan? Ano bang isda yan? Hindi paper fish eh. Ang tawag dyan? Fish? Hindi, isda. Isda? Sabi natin di. Alam ngayon pa lang ano. Stir pop. Up. Ang bilis ah. Huwag niyo Batong isda tayo Huwag hindi. niyo saktan. Sinasaktan. Huwag niyo saktan. Lagi siya na-stuck sa algae. Itaas niyo yung algae. Ayan. Paper fish. Maha mo na siya. Ayaw niyo na umalis. Oh. Bakit? Huwag mo hawakan. Baka mamaya poisonous yan. Yari ka dyan. Bahala ka dyan. Ito, hawakan mo na ko. Yan. Iuya ka diri. Iuya ko yan. Ito yung What's up? Oh, Uy, may dalawa. kasama pa. Dalawa. Wala, ang laki ng Dalawa isa. sila. Tatay niya. Tatay niya di. Yeah. Mama niya. Doon laki. Mama niya. Yun o. Teka. Pinsog mo galawin. Mama niya. Video natin. Alam mo, mama niya. Ito yung finding ano eh. Puffer fish eh. Hindi Nemo eh. Finding Nemo. Nag-auto-focus. Ayan. Stick mo din malaki. Hi. Good morning. Ay, natutulog. Ay, tulog. Oh? Tulog. 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 Tulog pala mama mo eh. Ayan yun na sila. Sige, natulog na kayo dyan. Ito na kumot nyo. Kumot. Baka kumot yan. Kulit. Bye-bye. Bye-bye. Ito na ko. Natutulog din ako. Ayan ako. Laki o. Sir. Yan. Ano si Gary? Si Larry. Si Larry pala. Si Larry. At ayun, naiwan na yung coral ko. Nilalagay ko sa aquarium. Eto siya. Muli dito. Right. Nila. Ang aquarium. Hey. Daddy, let's help Ha? this one. What? Another. Ay, tita niya yan, tita. Come here. Baka natutulog. Huwag ka dyan, kasi nga ano dyan eh. Tuyo dyan, dito ka sa may tubig. Yan, okay. Alright. Kunin ko muna yung coral ko. May nakita kaming kakaiba. Ayun. Andun na yun. Saan? Nagukay. Ayun. Ito. Yay! Anong isda to? Dulong. Huli mo nga di. Pating. Anong isda yan? Fish. Slime. Slightly. Ano yung isda to? Mga lods. Ano kaya itong isda to? Baka fishy yan. Daddy, nawakan yung mga isda. Screws na. Wait mo di. Vince, kuha ka nga. Ay. Kakulay niya yung ano yun. Pag ano, di mo mahalata eh. Ang galing oh. Nagpalubog siya dito sa ano, buhangin oh. Kunwari hindi ka namin nahuli. Ang galing oh. Ang cute. Massage lang. Mahaba ng ilong niya. Long nose. Hawakan mo nak. Di na di. Ano kayo isda to? Mga lods. Sige na. Hindi ka naman namin huliin eh. Hawak-hawak lang. Alright. Masikip yung pwesto niya di. Lagyan mo nga yan dito sa fish pan. Ano dun Kulay lumot eh no. Sige na. Sige na. Diyan ka na. Magparami ka. Umayag ka magparami. Yung corals ko. Baka may iwan. Uy, may nakita nga pala kami ditong Uratex oh.
4 inches yung kapal. Ihi, oh. 8 feet yung Ihi. laki. Yun pa, meron pang Uratex dun, oh. Napakasarap yan nito. Diba, nak? Bambambida. Woo! Tapos, ayun na nga, may nakita kaming bato na tenga, oh. Aba, matindi. Tenga-tenga, oh. Tenga ng tao. Okay mo na. Nagkukayo aso dahil may crab dun sa gitna, oh. Dalawin mo diyan. Sungkutin mo nga, anak, ito. Ito stick. Ito yung crab na inuka niya. Laki. Laki nga. Tsaa. Tsaa. Wala nang mata. Wala nang mata na mukha nakain. Pagkatapos nga namin mag-ikot-ikot sa beach habang low tide, bumalik na kami sa aming cottage dahil nag-prepare na sila ng almusal para sa lahat. So ayan. At sa bandang area na to, dito kami nagluto ni Tol Alvin. Namili kami ng karne ng baboy, gulay. May isda rin kaming binili dyan at yung mga sangkap. So ayan. Nag-breakfast na kami sa gilid ng dagat at yung iba ay tulog pa. Napakasarap mag-almusal sa gilid ng dagat, mga lods. Sariwang hangin, ang ganda ng view, ang ganda ng ambience, nakaka-relax. So yung karne nga, minarinade na namin dahil mamaya iihawin namin yan at si Tol Alvin, busy sa pagluluto ng nilagang baboy. Mahilig din magluto si Tol Alvin. Ang sarap ng luto niya dyan, mga lods. Pagkakalaga niya. Meron din pala kaming tilapia dito na binili dahil iihawin nga namin. At hindi na nga namin pinatagal. Sinalang na namin sa ihawan. Para mamaya food trip na yan. So ayan, tumataas na yung tubig ng Bolets Beach Resort. Kumbaga nag-high tide na siya. Mga around 10 AM yan. So pagdating ng hapon, mataas na rin ang tubig dyan. At si Tol Alvin busy pa rin sa paghihiwa at pagluluto ng mga foods namin. Napakasipag ni Tol Alvin magluto. At yun yung kumpare ko si paring Sherwin, ha. Busy. Ayos, pre. Hindi. Nagbabakasyon na, nagtatrabaho pa rin. Napakasipag. Sana all na lang talaga. So ito na yung karne kanina na minarinig natin. Isasalang na natin mamaya yan at nilagay na rin ni Tol Alvin ng gulay sa kanyang nilulutong nilaga. So eto na. Nasalang na natin ang ating liempo para maya chop na. Ayun nga, luto na siya. Tanpuluts na yan. Ready tanpuluts na. Naluto na nga yung mga food, syempre, binanata na namin agad yan, di na namin pinatagal. Tol Alvin, tamang picture muna, pang-post. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Baka bambang yan, nakatulog. Puyat. Di kasi natulog yan, magdamag. Nag-ikot-ikot lang dito sa beach. Yan. Sabi niya, di daw siya matutulog pero nakatulog. Tulog ang poging anak ko. Love you na. Sleep ka lang dyan.
ang ganda rin talaga sa Bolets. Kumbaga hindi masyadong crowded. Ang ganda ng dagat. Ang ganda ng hampas ng alon, nakaka-relax. Kumbaga kung medyo toxic na, gusto mo nang mag-unwind sa mga ganitong lugar, masarap pumunta. Tulad dito sa Bolets Beach Resort dito sa Lian, Batangas. Kung may pagkakataong makabalik, sana makabalik uli dyan. Sa mga sandaling ito, hinihintay ko ang pagsapit ng sunset. Kasi isa sa mga paborito kong ambience sa dagat ay yung sunset. So, pagkalipas nga ng ilang minuto, ito na ang itsura. Napakasarap pagmasdan ng sunset sa dagat. Kumbaga maraming papasok sa isipan mo. Joy! Look, Joy na Joy oh! Wow! Gumagalaw siya. Asan yan? Gumagalaw yun. ano mo? Asan mo nakita yan? Gumagalaw niya. Oh! La! Ay, alam ko yan. Ayan, nakita namin eh. Hala! Kapunta, hoy. Nakapunta to the moon. Road trip. Sama Boom, ka boom. dyan. Mangata yan. Bilis eh oh. Nananagat Huli. yan. No, nangiipit siya. Yun oh. Anong ipit? Aray! Juro! Masakit? Asan niyo yung nahanap? Doon sa may basura no mga Nasaan po nahanap po? Asan po nahanap yun? Sa basurahan. Sa basurahan yan? Hello! Ang bilis tumakbo. Nananagat siya. Lumipas pa nga ang ilang oras, eto na ang itsura ng Bolets kapag gabi. Maririnig mo ang hampas ng alon sa dalampasigan at may mga liwanag bawat kubo. Ganito ka-peaceful sa Bolets. Lumipas pa ang ilang oras, umaga na uli, pangalawang araw namin sa Bolets. Yun nga, nagready na ng almusal para sa lahat. Para makapag-almusal na bago umalis. Ito nga pala ang kanilang toilet para sa babae at lalaki. Ito naman ang kanilang parking. Malawak ang kanilang parking dyan sa Bolets. Kahit maraming sasakyan, kaya nilang ma-accommodate. So nakapag-ready na nga kami. Paalis na kami sa Bolets. Nagmamaniubra na ang aking kumpare, si Tol Alvin at si paring Sherwin. Yan naman ang kanyang gamit na sasakyan. Service ng kanyang family. At bago nga kami umalis, si Tol Alvin medyo nagja-jogging. Nagre-ready para sa malayo-layong drive pa uwi. So yun na nga, after ni Tol Alvin mag-warm up, palabas na kami ng Bolets. Pauwi na. At nandito na nga kami sa parting Tagaytay na medyo maulap o mafag. Mausok. Sabi kasi ng ibang motorista, yung bulkan malapit dyan sa Laguna ay naglalabas ng usok. Kaya ganyan itsura ng daanan. Tignan nyo mga lods yung daanan, no? Pag ganyan yung itsura ng daanan, sobrang mag-ingat tayo kasi hindi natin alam kung ano yung meron sa harapan. Nasa expressway na kami, pauwi. So paano? Hanggang dito na lang ang video na to. Sana ay natuwa kayo sa video, sana pinanood nyo. At please, hingi naman ako ng suporta sa inyo. Pa-like, share, and subscribe naman mga lods. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong i-upload. Bye-bye!